Pag-ingat kayong mga babae. Isa itong awareness na shiner ni Cole Maranan na nangyari sa kanya dito sa Marikina. Para dun sa mga mahilig maggagala, mahilig magpasaway sa kanilang mga magulang, lalo sa mga estudyante, at dun sa malalakas ang loob. Panoorin mo tong video na ito. Hindi na natin pagtatagalin yan. Kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, let's go! So yun guys, at yun na nga, gaya ng sinabi natin kanina, itong pangyayari na to ay sa Marikina. Bago natin diretso basahin tong post na to, ay paalala lang po dun sa mga dati pang subscriber natin, pagpaumanhin ninyo na hindi na tayo nagpo-post dito sa iMash PH ng mga tutorials. Meron na po tayong bagong channel for tutorials content. Please i-support nyo yung channel na yun, at doon na po tayo magtanong, mag-suggest at kung ano pa man. So yun lang. Let's go, basahin natin. Sabi dito ni Nicole Maranan, at ito po ay pinost nitong April 30 last month. Pero ilang days pa lang din, no? Kasi May 3 pa lang ngayon. At sabi dito, sending awareness to everyone. Plate number TGM245. Around Marikina at 11:30 to 12 PM. Color orange na car. So may activity kami sa bayan, pero bago yon, nagpasa muna ako ng output ko doon sa school. Doon ako nagpahatid kay Papa. Kasama ko si Ate Norin. And after noon, pupunta na kami ng Meralco para sumakay ng jeep papunta sa bayan. Habang naglalakad kami ay may humintong orange na sasakyan. Nung una, nagbibiruan lang kami ni Ate Norin. Kasi nga, napansin namin na sumusunod siya. Akala namin wala lang. Pero napapansin namin, hinihinto-hintuan niya kami. Sumusunod siya. Akala namin wala lang, pero napapansin namin hihinto-hintuan niya kami. Sa amin siya nakatingin. Kada maglalakad kami, hihinto siya. Doon na kami kinutuba na talagang kami ang sinusundan niya. Di kami naninisi na baka akala lang namin yon. Pero iba pa din. Kasi iba yung tingin ng kuya. Sinusundan niya talaga kami. Kada maglalakad kami, hihintuan niya kami. Then para ma-sure na kami talaga yung tinatarget, umupo kami sa park at titignan namin kung hihinto siya at susundan kami. Ang laking gulat namin nung huminto siya, umupo kami sa park doon sa may nalilito ko. And laking gulat namin nang huminto siya, umupo kami sa park doon sa may ate. Nagsabi kami na may sumusunod sa amin na car na orange. Yung car na orange, huminto siya malapit sa inuupuan namin. Matagal namin siyang inantay na umalis, but hindi pa din siya umaalis. Hanggang sa lumipat kami ng upuan at inantay na lang namin siyang umalis. Siguro sa dami ng tao doon sa MH Park, di na niya kami nakita at umalis na siya. So yung MH Park guys, I believe ito po yung sa Marikina Heights Park. So yung may mga baka. So watch out dun sa mga taga Marikina dyan, no? So umalis na daw, no? Sabi dito, siguro sa dami ng tao dun sa MH Park, di na niya kami nakita at umalis na siya. Buti na lang napicturean namin siyang nakapark at mukhang inaantay kami. Nakita din namin ang plate number niya, TGM245. And after nun, pumunta na kaming Meralco para sumakay ng jeep. Hanggang sa nagchat si Ate Norin sa GC namin na may sumusunod nga sa amin na sasakyan. Nag-ask yung isa kong classmate kung may sumusunod daw ba sa aming sasakyan, kasi kanina daw sinusundan din sila ng orange na sasakyan na yon. Paikot-ikot lang siya dito around Marikina. May mga ilang friends na din ako na naka-encounter ng ganito. May mga pinipilit pa ngang sumakay sila dun sa car, but hindi sila sumasama. Mag-iingat kayo, lalo na sa mga girls. Huwag kayo maglalakad mag-isa. I post this hindi para magpasikat, kundi para ma-inform kayo. Keep safe everyone. So yun guys, yun yung kwento, yun yung buong kwento ng kanyang post. At bakit ba napakahalaga nito sa panahon ngayon? Kasi minsan 'di ba napapabayaan na natin ng ating mga anak, ang mga estudyante hindi aware sa mga gantong kalakaran ng mga may masasamang intention sa tao. At kung iisipin niyo guys malinis yung Marikina. Kilala Marikina sa pagiging maayos nito, pero isipin po natin na
hindi naman tayo ganun kakampante kahit ano pang lugar meron tayo. Maayos po ang sistema dito at maraming rumoronda, 'di ba? Maraming umiikot, active yung mga police personnel sa lugar ng Marikina, pero 'di ba, iba pa rin yung nag-iingat. Syempre, una sa lahat yung pagdarasal, na lalo kung yung estudyante, anak ninyo estudyante, pumapasok araw-araw sa school or may mga ginagawang projects o hinahayaan ninyong maglalabas, especially sa mga kababaihan, 'di ba? Although lately nakakaraan nga may mga kwento rin na sa kalalakihan din, no, mga lalaking estudyante, may mga ganong kaganapan, no. Panoorin ninyo sa mga nakakaraang balita, may mga ganong kwento. Well, kahit may ganon, ay pagdating dito sa ganito, no, kadalasan talaga yung pinupuntirya yung mga kababaihan. At syempre, pagka hindi na-orient yung bata, hindi na-orient yung tao, hindi nila alam or kampante masyado, 'di ba? Nandun nagkakaroon ng problema at maraming pamilya, maraming nagugulat na lang minsan sa mga kaganapan. Kaya mahalaga yung pag-iingat, una sa lahat yung pagtarasal. So, ano ba yung pwede nating makita dito, no? Una, dapat kasi pagka lumalabas, 'di ba, especially sa mga kababaihan, yung pinaka goal natin, actually para sa lahat naman talaga gawin lang kung ano yung dapat gawin. Puntahan lang kung ano yung dapat puntahan. Kasi marami sa atin, 'di ba, lalo pag naiinip sa bahay, ay kung saan tayo napupunta, napapadpad at gusto natin i-explore yung mga lugar o kaya mag-try ng iba't ibang mga bagay, 'di ba? Pero who knows, sa panahon ngayon ang daming pwedeng mangyari, ang daming pwedeng ikapahamak ng bawat isa sa atin. At dito nga, 'di ba, sabi dito, marami silang kaklase. Talagang yun din yung naging kwento. So imagine mo, hindi napapagsabihan, hindi nakakapag-isip or hindi pa alam, hindi pa aware yung isang tao ay maka-encounter siya ng ganito. Hindi ba nakakabahala yun? At dapat nga, 'di ba, kung tunay yung plate number na to ay matrack to at magkaroon tayo ng update dito para sa lugar natin ay hindi maging notorious yung mga ganitong gawain. 'Di ba? Kasi minsan pag pinabayaan, lalong nagiging talamak, lalong nakakasanayan, dumarami pa yung kung minsan yung ganito So, mahalaga maturuan natin yung isa't isa, lalo sa mga kabataan, na puntahan lang dapat yung dapat puntahan at gawin lang yung dapat gawin. So, ako hindi tayo magmamalinis, no, yung before, lalo yung age natin ay mas bata-bata pa, nag-e-explore din tayo. Naghahanap tayo ng ibang mga lugar, pupunta tayo, hindi natin mapagkakaila yon, nangyayari yon. Pero 'di ba, pasama yung panahon ngayon. At kung kasiyahan, kung enjoyment lang, hangga't maaari dun sa lugar, dun sa bahay na mismo nagaganap yon. Hindi na natin hayaan yung mga mahal natin sa buhay na kung saan-saan mapapadpad. Kasi minsan masyado tayong busy sa buhay at pinababayaan na lang natin. And bandang huli, tayo rin yung kawawa, sila rin yung kawawa. Kaya mahalaga, tinutulungan natin isa't isa na mapag-aralan, matutunan kung ano ba talaga yung kinakailangan na ginagawa natin sa buhay. Hindi natin mapabayaan yung bonding sa pamilya, yung pag-iingat, pag-aalaga sa mga anak, magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, diba? Hindi natin, wala lang pakialam, no? Kasi isa rin yun sa responsibilidad na mayroon tayo, lalo na dun sa mga nasa hustong gulang na responsibilidad ninyo yun. Kung ano man ang mangyari sa mga bata, especially kapag kababae, ay ikaw yung may sala doon. Hindi ka nagiging responsableng tao. And bukod dun sa mga bagay na yun, kailangan aware tayo. Maganda yung ginawa ni ate dito na nag-share siya ng mensahe o information. Kasi kung hindi niya ginawa ito, hindi natin makikita, hindi ninyo makikita sa video na to. Hindi natin mapapag-usapan at hindi magiging aware yung mga tao. So dito may tumatawa, tinatawanan lang, no? Ingat kayo guys, huwag maglalakad mag-isa, magsama kayo kahit aso. So ang hirap, no, natatawa yung iba kasi aso. Okay lang din naman yung ganung bagay, pero 'di ba, wala rin magagawa yung aso kapag meron yung patalim or meron yung parel or something. Sabi dito ng isa, nako, kung yung aso namin ng isasama ko, baka ako pa
magligtas sa aso. Sumasama to kung kani-kanino eh. So yun naman. Yun naman pala. O depende sa aso mo. Aso kasi yung malaki po sana para matakot. So okay. O mga biruan nila. No, minsan nawawala yung sense kapag nagkakaroon ng konting biruan. Pero okay lang din naman. Pampalubag loob or pampa-light ng discussion. Pero yung seriousness nito ay mahalaga maiparating maging sa mga kinauukulan, 'di ba? Alam ko pwede i-blatter yung ganito. Lalo meron siya nakuha na plaka and so on, kung ano mga information. Kung na-i-document niya, naging dokumentado to talaga yung oras, pwede nilang ibigay yun para makita yung mga CCTV sa areas at mapuntirya, makita, matignan kung ano yung mga pinagagawa niya. Baka meron na siyang naumpisang gawin na ganito, no? So wash out dyan, no? Shout out dyan sa mga taga Marikina. Comment down below nga kung may update pa sa sitwasyon na to, sa post na to, para alam din natin kung ano nangyayari at share na rin ninyo yan guys, no? Kung nakita ninyo yung post na to. So yun lang guys, and lastly, last but not the least, ay lagi magpray, manalangin na ingatan tayo sa lahat ng oras. At syempre, huwag natin kalimutan yung responsibilidad natin unang-una sa lahat ay yung sa Panginoon. Dahil kapag hindi mo naman pinababayaan ang Panginoon, nandun yung pagpa-priority mo, yung paniniwala mo sa Kanya, pagtatrust sa Kanya. Hindi ka naman niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Maging mga anak mo, kapatid mo, babae, lalaki, bawat membro ng pamilya natin, as long as nandun yung hindi natin pinababayaan Panginoon, hindi niya rin tayo pababayaan. Meron tayong peace, pero 'di ba? Tinuturo rin naman niya sa atin yung mga pag-iingat, tinuturo niya rin sa atin na huwag maging pabaya. So yun lang guys, ikaw ano masasabi mo sa discussion na ito, itong post na ito, ano bang masasabi mo dito? So comment down below, and guys, don't forget to hit the subscribe button and notification bell. See ya again.